Hallelujah. Praise the Lord. Nabati ba nato ang presensya sa Ginoo nini nga kabuntagon mga igsoon? Amen. So it's good to be in the house of the Lord. Kung asa ang presensya sa Ginoo, makaangkon ta og kusog. Amen. So today, akong ginahangyo ang tanan sa pahiluna, mangita ta og pwesto kung asa ta makapaminaw pagmaayo sa pulong sa Ginoo nini nga kabuntagon. So once again, akong ginahangyo ang tanan sa pagbarog as we read the Word of God. Hallelujah. So ang atong teksto nini nga kabuntagon makita sa 2 Samuel chapter 23 verse 15 nagaingon, and David said longingly, "Oh, that someone would give me water to drink from the well of Bethlehem that is by the gate." Let us pray. Hallelujah, blessed be your name, Jesus. Salamat Ginoo nini nga kabuntagon nga naa kami Ginoo nagadaig, nagasimba ug among nabati Ginoo ang imuhang presensya. Truly, Lord God, that you are worthy above all. You deserve the highest praise from your people, Lord God. You deserve the glory. And for that, Lord, we are thankful nga doon na kami Diyos nga among gialagaran nga naghatag kanamog kinabuhi. Nga doon nami Diyos nga naghatag kanamog gininhawa. And thank you, Lord God, for this life, for the gift of life nga imong gihatag kanamo Ginoo. And thank you, Lord, for this brand new day nga among na-experience Ginoo ang imuhang grasya. Nini nga kabuntagon Ginoo, as we hear, as we listen to your word, oh God, I pray, Father, that your Holy Spirit, Lord God, will draw near to each one's life, oh God. Salamat Ginoo nga ikaw may magapanglihok amahan, and give us wisdom, Lord God, so that we understand your word, Lord. Salamat Ginoo nga ikaw ang Diyos nga magahatag kanamo Ginoo og kusog, magahatag kanamo Ginoo og obedience, magahatag kanamo Ginoo og wisdom, Lord God, nga among masabtan ang imuhang pulong. Anoint everyone's heart right now, oh God. Anoint every ears nga nagapaminaw nini nga kabuntagon, o Diyos, in the name of Jesus. Bisan pa kanako Ginoo nga magadala sa imong mensahe, I pray nga ikaw magadihog amahan, dalaygon ka sa walay katapusan. Tuguti nga ang pulong Ginoo mahitisok amahan sa matambok nga bahin sa among kasing-kasing. Lord, we rebuke the spirit of disturbances, oh God, in the name of Jesus. Cover us, Lord, with your precious blood, Lord. Lord, among ginahatag kanimong tanang dungog ug himaya, pinaagi sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Magaapang lingkod. Hallelujah. So, nini nga kabuntagon mga igsoon, dili ta maglangan sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. So, dadon ta mo sa tema nga kung asa pinasahi siya ug magahatag nato og enlightenment sa paghunahuna kung unsa bagyod ang tinuod nga mga pagdaig or devotion before the Lord. So ang atoang tema nagaingon, the priceless water. So do na by priceless water nga I think ang pinakamahal nga tubig murag naara gyud sa by letter, so kanang so, maura yun na ako ang nasa mga 500, no? Kanang mga nasa mga 5 letters. So, unsa may buti pasabot sa priceless water. So, the priceless water is a symbol of sacrificial devotion. So, nganong gitawag siya nga sacrificial devotion? Sa akong ginahangyo ato ang mga bata, no? Doon naman tay kanang children's room na may teachers dito So akong ginahangyo ang mga anak nga moadto dito aron makapaminaw pod sa laing bahin sa pulong sa Ginoo nga suited or sibo sa ilahang edad, aron ang mga ginikanan pod maka-focus sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo.
So the priceless water is a symbol of sacrificial devotion. Nga ang iyahang value, dili makita diha sa tubig lamang or in the water itself. Pero asa nato makita ang gitawag nga priceless water in the lives of loyalty, love, poured into obtaining it. Diha nato makita ang priceless water. Mao na ang atong tukyon nini nga kabuntagon mga igsoon nganong nahimo man siyang bililhon ang usa ka tubig tungod na sa usa ka kinabuhi nga nagpakita og matinud-anon na puno og gugma while obtaining that water. Grabe siya kabililhon. Tubig pero bililhon. So imagine, dunay usa ka story nga usa ka billionaire namatay siya, unya duna siya'y nahabilin nga mga kabtangan. Unya, duna siya'y instruction ngadto sa iyahang lawyer og naghatag siya og last will and testament sa iyahang attorney o sa iyahang abogado. Nga sa iyang pagkamatay, ang nakasulod sa iyang last will and testament, wala man siya'y manununod, so doon na siya'y gihatag nga instruction o balaod kinsa ang makadawat sa iyahang mga kabtangan. So every one of his possessions was to be auctioned. So gidala sa subastahan para siya para paliton. So unsay gi-auction niya? His mansion, luxury cars, priceless antiques, mga kabtangan niya, and valuable investment ngayang gitukod sa pipila ka mga panahon. So, anang adlawa sa auction, people filled the room. Murag ingani no? Nya naadinhitanan ang mga angayan nga ipasubasta. So, tanang tao excited nga makita ang kumpila ang value sa iyahang mansion, sa iyahang mga luxury cars, mga antiques niya, and some valuable investment. So, ang tanan dunay paglaom nga makaangkon bisan lang sa mga gagmay nga butang nga gikabilin o gipa-auction anang billionaire. So, eager to bid on the treasures, pero ang nahitabo, before anything else, ang auctioneer, doon na siya i-present bago ang katong mga gibutang na to, mga dagko nga mga butang. So, doon na siya i-present. So, unsay iyahang gi-present sa auctioneer, he presented an old painting. So, naadirita ng mga antiques, pero bago to siya, nga ibid, dunay usa ka painting. Unsay naa sa painting, it was not painted by a famous artist. Gipaint siya sa iyahang bakol nga anak bago namatay. So mo to'y gipresent sa auctioneer. It was a simple piece created by the billionaire's crippled son. So, the crowd, sa dihang nakita nila ang painting nga gibuhat sa iyahang anak, they were not unimpressed. Walay naningog, walay gustong mukuha ato nga painting. So, para nila, sa mga katong mga gustong mubid, kwan siya, dili siya angayan nga kuhaon. Kay, unsa malay, kato siya nga painting, mayon tagi kwan ni Leonardo da Vinci, mga famous artists. So, ang nagpaint lang, ang bakol nga anak. Tapos, dagway pagyod sa iyahang anak mooy na naa sa painting. So, after a long silence, way naningog, walay interesado, way gustong mukuha sa kato siya nga painting. So after a long silence, there was a man nga nipaso sa tunga. Unya,
That man is the gardener of the billionaire. Nitrabaho siya sa pipila ka tuig. Gikan pa sa iyahang amahan, ang kato siya nga gardener. The gardener who had raised the child, nasayod siya, kinsaning bataa, nasayod siya, kung giun sa pagmahal sa amahan ang painting nga gibuhat sa iyahang anak. So the gardener raised his hand and bought the painting for a small amount, 1,000 pesos. So, nganong iya hatong gikuha, nasayod siya, he knew the son, nasabdan niya how precious that painting was to the father. Kita niya kung giunsa pagmahal sa amahan kato siya nga painting. As soon as the bidding raised to just 1,000 lang, the auctioneer closed the bidding. Iyan ang gisara. And the lawyer stood and announced, the auction is over. Undangon na nato ang auction, ang bidding. So the crowd was shocked. Nga naman, wala pa man tanahuman, ang painting pa malang to ang pa-auction. So then the lawyer read the final instruction sa last will and testament. Ang final di ay nga instruction nga nakasulat dito sa last will and testament. Whoever receive the son receives everything. Mao di ito ang naa sa last will nga testamento sa billionaire. Nga kung kinsa ang mupalit mo dawat atong painting sa iyahang anak, iyahan na tanan ang kabdangan. Whoever received the son received everything. Ang gardener did not merely obtain the painting. Ngano? He received the entire inheritance because ngano? He recognized the value of what everyone else ignored. Nakita sa gardener ang value ato nga painting. Naggibati sa gardener unsa kabililhon ang painting ngadto sa tag-iya o ngadto sa anak. Mao tong iyang gihuna-huna ang pagkabililhon ato siya nga larawan. Pero wala siya nasayod nga maode ito ang instruction sa namatay nga billionaire. So mga igsoon, when does something ordinary become priceless? Kanus aman. Ngang usa ka ordinaryo mahimong bililhon. Priceless. Usahay ang mga LV bags, mga unsa pa diha, mga mahalon nga mga butang kay baw na ta nga priceless. Pero the question is, when does something ordinaryo become priceless? Some things have a price. Siguro a bottle of water, dunay bili. Arios, dunay bili. Golds, na bili. Sapatos, na bili. Piece of land, gato ang mga ginapamalit. Dunay bili. Sakyanan, dunay siya'y bili. Pero ang pangutana, have you ever wondering what makes something priceless? Nakapangutana ba ta sa atong kaugalingon kung unsa ning mga butang nga tanaw nato priceless, nga igkamatay o makigkamatay ka sa pagtubos ani, sa pag-angkon ini, kay kani siya nga butang priceless, mahalon, dili kabayran, dili igo ang salapi, dili igo ang kinabuhi para aning butanga. Is it the material? Or ang pagka-rear, ana nga, talagsaon, ana nga butang, maoy sigurong mahal siya? Or tungod kay taas ang demand, ang value ngadto sa market? Or
it could be the sacrifice behind it. Ang sakripisyo, luyuan na, mao nang nakahatag og mahal. Sama sa painting. Ang ubang tao, the crowd, wala nila nakita. Unsa, nganong bililhon siya, wala nila nakita ang sakripisyo sa usa ka bakol nga iyang gipaint ang kato siya nga larawan. O ang amahan nakita po niya, unsa ka bililhon, kamahal ang kato siya nga painting. Could it be the sacrifice behind it? So, dadon ta mo sa usa ka overarching truth nga nagaingon, when priceless devotion meets worship, worth is revealed. Unsa may buti pasabot sa tuang overarching truth maigsoon. When priceless devotion meets worship, worth is revealed. Meaning, when we recognize, kung mailhan nato, makita nato ang bili of a true devotion, our hearts magaresponde, mo respond diha sa mga pagdaig ug makita nato, makasugod ta pagtan-aw, makakita ta what is truly valuable anang butanga. And because worship reveals what we value most. Katong pagdahig nato ganiha, bililhon to mga igsuon. Why? As we offer our worship to the Lord, ang Ginoo nalipay kaayo, pagmaayo, the way you worship Jesus. Amen? So when priceless devotion meets worship, worth is revealed. Ay yung pagkabililhon, mapadayag, tungod sa mga priceless nga devotion ug mga pagday. Now, let's go back to the story sa atong gibasa sa 2 Samuel chapter 23. Unsa may naa ani nga bersikulo or kani siya nga chapter. So the historical situation during David early years, mo nang sa 2 Samuel 23, naghisgot na siya sa kinabuhi ni David sa panahon nga siya hari. O the Israel during the time of David, sa panahon nga bago pa siya nilingkod sa iyahang trono, Israel was still at war with the Palestines. Bago pa man siya nilingkod. Nganong at war, tungod sa panahon ni King Saul at the end of reigning sa paghari ni King Saul, dunay nahitabo nga panag-away, panagbingkil sa mga Palestinhon hangtod karon. Kung nagsugod ang away sa mga Palestinhon sa espada, karon nagpadayon gihapon, di ba? Israel batok sa mga Palestinhon. So kita nimo unya ang Bible nagaingon kung nagsugod ang panag-away sa Palestino ug Israel sa tinigbasay, it will end to tinigbasay gihapon. That's the prophecy. So Israel was still at war with the Palestinians. Ngano makita nato ang tension ani nga story, the Palestine had established a military presence in Bethlehem. So wala na kita ni King Saul sa iyang pagkahari nga gihinay-hinay sa Palestinhon pagtukod og garrison ngadto sa Bethlehem. So sa panahon ni David, naglisod siya pag-remove sa presence sa mga Palestinhon ngadto sa iyahang nasod, sa Bethlehem, sa iyang hometown. Kay tua ang garrison sa mga military sa Palestinhon. So David's army had not yet removed them from the position. Naglisod si King David. So ang naitabo, ang mga Palestinhon tibuok Bethlehem, dominante ang ilahang military power
ana nga rehiyon, ana nga lugar sa Bethlehem. So that time kay si David dili palig-on ang iyahang ang pagkalingkod niya diha sa iyahang trono as king of Israel. The Israel was politically unstable. So naglisod si King David. And then nakita pod ni King David nga nagahinay-hinay pod nga ginasakop ang uban pang nga rehiyon sa Israel. So na-invade ang ubang mga lugar, unya ang mga outpost naa sa mga dagko nga mga syudad sa Israel, especially Bethlehem. Unya, kung tanawon nimo sa story, the Bethlehem is the entrance to the Judean hill. So grabe ka ang teknik sa Palestinhon, dito gyud nila gibutang ang ilahang military outpost. Sa tuaron checkpoint nila, naa dito ang kampo sa entrada gyud sa Bethlehem. Kay mao to siya entrance going to the Judea's hill. So ang nahitabo, tungod kay gustong i-conquer ni King David, si King David nag-inkampod at bang sa Bethlehem, sa kuweba sa Adullam. So, nganong gustong makuha ni David ang Bethlehem? Because Bethlehem was one of those important location o iyahang hometown. Important location sa naingon na nako, entrance siya padung sa Judah. So, controlling Bethlehem para sa mga Palestinhon, makaangkon sila og power to protect the entrance going to Judah. Ang strategy sa mga Palestinhon, tuag yun sa entrance sa mga dagko nga mga syudad sa Israel, especially the Bethlehem. Now, the story start at verse 14. Nagaingon diha, at that time David was in the stronghold and the Palestine garrison was at Bethlehem. Stronghold sa tuaron refers to a military position. So, naa si David at bangyod siya sa Bethlehem. Unya, nagtago. Kung sa tua paron nga mga military nagplano unsaon nila nga makuha pagbalik ang lugar sa Bethlehem. So tua siya sa cave of Adullam. Nagbuhat og strategy unsaon nila pagbawi ang lungsod o ang syudad sa Bethlehem. So the Palestinians controlled part of the land in Bethlehem, especially the entrance. Take note, the entrance of Bethlehem. So during that time, si David, tuwa siya, kumbaga pa, mura siya fugitive, outcast sa iyahang sarili nga hometown. So David is not sitting comfortably dito sa palasyo niya, kundili iyahang goal, mabawi niya ang Bethlehem. Masabdyo niya pagbalik, makangker niya pagbalik ang Bethlehem. So imagine, ang usa ka hari, ang iyahang hometown, na-conquer sa other foreign invaders. So, he is away, layo siya sa iyahang balay, sa iyahang hometown, gimingaw na siya sa iyahang hometown, gimingaw na siya sa kung asa siya ni dako, gimingaw siya sa iyahang syudad. Maunay gibati ni David, pero dili siya makabalik. Dili siya makasulod sa iyahang kaugalingon nga hometown. Now, this is the story kung asa mo hatag nato og idea nganong priceless water. 3 of the 30 men
or 3 of the 30 chief men ni kanaog. Kumbaga pa ni adto sa kuweba kung asa nagtago si David in verse 13. So, ang pangutana, kinsa maning tulo ka mga mighty men. Kung basahon nato ang chapter 23, dunay gihisgutan dito nga tulo ka mga mighty men. The mighty men of valor, the mighty men, warriors of King David. Pero kung subayon nato, the Bible never mention the names of the 3 men. Siguro ang uban nga mga scholars, ang ilahang gibasihan, some scholars ilahang gibasihan nga kini siya katuni sila si Eleazar, si Shammah, si kanang Joseph, pero never the Bible interpret kung kinsa ni sila. It is as long as gi-mention the 3 warriors of David. So gikan sila sa mga elite nga mga warriors sa 30 men ni David nga mga sundalo. So they were among the most respected members of David military force. So katong tulugikan siya ato nga mga elite nga mga warriors sa 30 kabuok. Kung mabasa nimo ang story ni Shammah og ni Eleazar og ni Joseph, mao ni sila usa si Shammah nga nakig-away 300 men. Katong iyahang gidepensahan ang lugar kung asa natanom ang tanang pagkaon sa mga Israel. Siya ra maoy nakig-away. Imagine kung unsa sila ka mga elite warriors. So kaning tulo, wala gi-mention kung kinsa. But other scholars, ilahang panghuna-huna, nga basig sila Joseph, Eleazar, o si Shammah. So they were among the most respected elite warriors of David. Nganong moingon ta nga respected? Ang mga warrior, the 30 men, warriors of David, mao ni sila ang mga warriors that they were willing to risk their lives for David. Andam sila nga makigkamatay para sa ilahang hari. So, in a moment of longing, ningon si David, "Oh, that someone would give me water to drink from the well of Bethlehem." Imagine, Bethlehem is conquered by the Palestinians. Ang ilahang kampo naagyod sa entrance sa Bethlehem. Ang pagkasulti ni David that someone would give me water to drink, it sounds nga murag sama sa ito nga pangagho. Pangandoy ba? Unta makatilaw ko og katong mangga nga yellow kayo, nga tamis kayo, nga akong nakita dito sa punuan sa koang silingan. Maro bagingana ba? Nga nangandoy, naghiman, nakanabang, naikahiman, nga lamia gyud untag makatilaw ko atong manggaha. So same gihapon ni David, nga ningon siya unta, na ay makadalan nako og kanang imnunon nga gikan sa atabay sa Bethlehem. So, it's a nostalgic wish ni David, longing. Nga unta makainom siya, siguro na-imagine niya usa ka bugnaw ang atabay dito sa iyahang hometown. Na-imagine niya usa ka presko ang katunga tubig nga naa atong atabay. Pero dunay problema. Ang garrison sa Palestine dool sa atabay. So, it was a feeling of homesick. Katungat panahon nga niingon siya, kalami na malang yung iinom og tubig. His longing for water is therefore more than a physical thirst. Kung imagine nimo ang iyahang kanang pangagho, dili lang tungod kay giuhaw siya, kundili
he is longing for his home, Bethlehem. He is longing sa kalinaw. Nangandoy siya og kalinaw. Nangandoy siya nga unta, mahunong na ang gubat between the Israel and Palestine. So the water from Bethlehem, mga igsoon, represent the place David nga iyahang gipangandoy, nga congested by his enemies. Igo na lang siya sa pagpangandoy. Sa mga nangandoy ka nga makit-an nimo ang imuhang hinigugma. Ingana ang iyahang pagpangandoy. So unsay nahitabo? When the three mighty men in that picture, ma-imagine mo, when the three mighty men heard him, nadunggan siya sa katong tulo ka iyahang mga sundalo. O they took his words literally. Pagkadungog nila nga, unta, makainom ko atong tubig sa atabay sa Bethlehem. Ang kaning tulo ka sundalo, pagkadungog nila, ilahang hunahuna, tara, kuhaan natog tubig si King David. Imagine, in verse 16, so the three mighty men, warriors, broke through the Philistine lines, draw water from the well near the gate of Bethlehem, and carried it back to David. Imagine ang story. Mura ba siyag salida? Pagkadungog sa tulo ka mga sundalo, padong pa lang, wa pa sila kaabot sa lugar sa atabay. I-imagine nimo unsa ang ilahang gibuhat. Kinahanglan, they will stand to the ground kung asa ang atabay. So, naka-imagine ko, padong pa lang sila, grabe ng tinigbasay to defend the ground para makaabot sila atong atabay. I imagine nga sa panahon nga nagapadulong pa silang tinigbasay, grabe na kay garrison to eh. So, multitudes of Palestine soldiers, batok sa tulo lang ka sundalo. Siguro padung pa lang sugat na ang army of the Palestine niya tulo, niya tinigbasay na. Kung baga pa kinahanglan, mapaatras nila ang mga sundalo. Hangtod nga makaabot sila anang atabay. Di ba na to ma-imagine? While ang usa nagkabo sa tubig, ang duha nagtinigbasay pa to protect sa ilahang comrades. No, pag-protection atong usa nga nagakabo. Di na ko ma-imagine nga sweat and blood, wounded armies. Ma-imagine na ko, maigsoon nga, ang usa nagakabo, sige pagwan, dinuslakay diriya, kabo na ba, duslak na pod. Ang usa halang iskrima, para lang makakabo sila dito sa tabay sa Bethlehem. Can you imagine unsa kalisod ang ilahang gibuhat? Tulo ka sundalo, batok sa garrison. Garrison, kung maghiskot tag garrison, maigsoon, hundreds of armies. So, 100 batok sa tulo ka mga sundalo. So, the three mighty men break through enemies' lines to retrieve the water from the well of Bethlehem. Imagine how they fought the enemies. Dili lalim, no? May imagine gani nako katong sa Marawi, kung unsa ka kalisod ang kahimtang sa mga sundalo, nga dili man gani outnumber, pero dinhi sa kinabuhi sa tulo ka sundalo, outnumber. Pero unsay nahitabo? Their actions, ang ilahang gibuhat, reveal the extraordinary devotion to their king. Nganong extraordinary? Ilahang girisgo ang ilahang kinabuhi. Batok ato nga mga Palestine soldiers. Unya,
ang pagrisgo sa ilahang kinabuhi, just a water from the well. Ordinaryo nga tubig. Andam silang makigkamatay, andam silang kuhaon ang tubig ngadto sa tabay sa Bethlehem. So this devotion reflects God's original design. Nganong nagapakita siya sa original nga design sa Ginoo sa tuang kinabuhi. Ngano tungod the human beings were created, gibuhat ta mga igsoon aron sa paghigugma, aron sa pagsilbi, aron to honor God and to honor and love one another. That's the design of God sa tuang kinabuhi. We are created to serve God. We are created to honor God. We are created to love one another. We are created to honor one another. We are created, mga igsoon, to become loyal. Loyal to one another. Loyal to our family, loyal to our children, to our parents, loyal to the church, and most of all, loyal to God. We are created originally. We are created sa Ginoo na mahigugma. We are created to give sacrifice. We are created to give love. That's the part of God's good creation. In the beginning, in the book of Genesis, we are created to love, to honor, and to serve God. So the mighty men display a glimpse of what humanity was intended to be. Katong tulo ka mga sundalo, ilalang gipakita kung unsay buhaton sa usa ka tawo nga nahigugma. Kung unsay mabuhat sa usa ka tawo nga matinud-anon, nga loyal ngadto sa iyahang hari. So God designed humans for loyal service. God designed humans for devotion as an expression of worship and relationship. Gibuhat ta sa Ginoo maigsuon. We are made to worship the Lord. We are made to express our worship to our Creator. Maunay sinugdanan sa tanan maigsoon. Gibuhat ta sa Ginoo, sumala sa iyahang disenyo nga mahigugma nga tinud-anay nga mo silbi diha sa tuong Ginoo, mahigugma diha sa tuang buhay nga Dios ug muhatag og mga pagdaig diha sa Ginoo. That's the way God designed us. Sa sinugdanan pa lang mao na nay atong disenyo. So, true devotion is willing to sacrifice for what it values most. Mao nay tinuod nga debosyon, maigsoon, willing to sacrifice og mo value sa mga butang nga bililhon para kaniya nga dunay sakripisyo luyo ana nga mga gasa. Mao nay tinuod nga devotion. Ang tulo ka mga tao o the three mighty men of David, ilahang girisgo ang ilahang kinabuhi for their king, sa ilahang hari. Pwede naman unta to nga dili nila buhaton. Kay tubig ra to. But unsay nakita nako maigsoon, they demonstrate extraordinary loyalty to their king. The courage, grabe ilahang courage, and self-sacrificial nga devotion ngadto sa haring David. Dili lalim nga musulong ka enemy's lines, red lines, nya mayo unta og silang tanan ni adto tulor na sila batok sa
pagkadaghang mga sundalo. Di na ako ma-imagine the way they attack the garrison para lang makasulod ngadto sa lugar kung asa ang atabay. Maybe I imagine nga while nagkabo, siguro naapag-iusa di man nimo malikayan nga while nagakabog, giduslak na siya sa usa ka enemy nila, sa usa ka Palestinon, pero sige kabo lang gihapon. Kung nagdala sila og galon, gipuno gyud to nila para matagbaw ang ilahang hari. So imagine kung giunsa nila pagrisgo ang ilahang kinabuhi. That is a true devotion to their King David. So love expressed through costly action. Ang tinuod nga gugma maigsoon, dili half-hearted, wholehearted devotion. Mao nay tinuod nga gugma. Dunay bililhon ang gugma gipakita sa tulo ka sundalo. These men of David, they rest their lives for David, but Jesus did more than rest his life for his people. Ngano? He willingly gave his life for us. Amen? Kung ang mga katawhan ni David ilahang girisgo ang ilahang kinabuhi for David, pero dunay nakita nako nga mas labaw nga atong ikapasalamat karong kabuntagon maigsoon because Jesus, He did more than risking His life para lang makaangkon ta og kaluwasan. He gave His life for you and for me. Nga unta karon kita mao gilansang didto sa cross, but Jesus did it for you. Aron ka makaangkon og kinabuhi nga walay katapusan. Amen? So, ngano man, why should we be devoted to Christ? Nganong kinahanglan man nga mahimutang devoted ngadto kang Ginoong Hesus, ngadto sa ato ang iglesia, ngadto sa tong pag-alaga diha sa Ginoo, because Christ was first devoted to us. Si Jesus mismo naguna siya. So, nakita pa lang niya nga kini nga katawhan dili ni magmatinud-anon nako in the long run, but Christ did it 100% wholehearted. Wala siya pagduha-duha sa paghatag sa iyahang kinabuhi. In Romans chapter 5 verse 8, kung maka-remember mo, pirmi ni siya naa sa mga mensahe that it reminds us that God demonstrated His love while we were still sinners. Makasasala pa ka. Anang panahon na. Pero si Christ, 100 years, 1,000 years, He demonstrated His love. Tuwa siya. Imbis ikaw unta, to mo'y maglakaw-lakaw to the Golgotha. Pero siya mismo, ningon siya, Miriam, you are worthy of my blood. Amen? Worthy ka nga mudawat o kaluwasan. He knows, Jesus knows that in the long run, i-despise gihapon siya sa iyahang mga gipakamatyan. But Jesus, He willingly rests His life for the salvation of His people. Kita nimo ang iyahang dako nga gugma natong tanan. Nga wala siya'y pagduha-duha nga iyakang pakamatyan diha sa cross para lang sa imuhang kaluwasan. God demonstrated His highest devotion. Gisakripisyo niya iyahang anak to redeem para lang matubos ka sa imuhang mga kasalanan. Unya unsa may ato ang ikabalos diha sa Ginoo. And those who are redeemed respond with wholehearted devotion to Christ. Tibuok, dili tunga. Tibuok, lifetime priorities. Maunay gusto nga makita ni Christ sa tuang kinabuhi. The more nga atong makita the devotion of Christ at the cross, mga igsoon, the more our hearts are drawn to devotion.
Sa panahon nga makikita ko, bisag ka ng sa kwintas lang or mga cross diha sa mga simbahan, ang akong makita sa cross, ang gugma niya, dinri kanako. Sa panahon nga makita nako ang cross, nakita nako kung giunsa ko pagpangga sa Ginoo. Sa panahon nga makita nako ang cross, it will lead me to become more devoted to Christ. Ikaw mga igsoon, sa panahon nga makita nimo ang cross, nagahatag ba ninimog idea to be more devoted, loyal in serving the Lord? Amen? So, our devotion, mga igsoon, the invitation to become devoted diha sa Ginoo nga magmatinud-anon ta sa pag-alaga diha kaniya, dili ni rason or hinungdan to earn His love. Dili na mo'y rason, mga igsoon, to become devoted, kundili we devote ourselves to the Lord because it is our response to His love. Respond lang nato na sa pagkadako sa iyahang gugma. Matod pa sa awit, ang gugma sa Ginoo halapad pa sa kalibutan. Hataas pa sa kalangitan. Lalum pa sa kadagatan. It's a vast ang gugma sa Ginoo. O wala tay rason nga magluya-luya sa pag-alagad diha kaniya. Maluya man ta, pero mubangon ta sa pagbalik, sa pagdaig diha sa tong buhi nga Dios. Amen? Hallelujah. Now, verse 16b, what happened to David? 16b, but he refused to drink it. Instead, he poured it out before the Lord. If David was not going to drink it, ngano mang iyaha pa mo? Why did he ask for it in the first place? Kung di man lang niya imnon, nganong nangayo man siya? Di ba? Mura siya insulto. The three men, ilang girisgo, ilahang kinabuhi just to draw water from that well sa Bethlehem. Siguro pag abot nila, nagkadugo pa. Unya, I imagine, ang ilahang isudlan og water, dili to siya galon karon nga bisag ibunal-bunal nimo ng mga galon, dugay na mabuak. That time, jars of clay. Ang kasagaran, mga banga. So, dali to mabuak. So, I imagine kung paano nila girisgo ang ilahang kinabuhi while gadala atong mga jars, siguro, di ni kinahanglang mabuak, ay sayang amo ang kahago. So while nagpinsing-pinsing sila, siguro ang usa nga nagadala og kanang banga, ma-imagine ako, pag giduslak, pasa na pod sa usa, pasa-pasa sila sa jar of water just to protect that water. Para makaabot dito kang King David. But here comes David. Pagkadawat ni David, he refused to drink. Pero nganong nangayo pa man siya. Notice the wording sa mga pulong ni King David, ingon siya, oh, that someone would give me water to drink from the well of Bethlehem. He is expressing a desire, not issuing an order or command. Wala siya nag-issue og order. Nga, psst, kamong tulo diha, sige naman mong tabi, kuhaisa ko ninyo og tubig. Wala siya nag-ingon na. Kamong tulo diha, sige naman mong nilingkod, sige mong katulog, hala, adto mo sa Bethlehem, kuhai ko og tubig. No, iguro siya nag-express sa iyang desire, kay nagibati niya ang homesick. Nga gusto unta siyang moadto atong lugar sa Bethlehem, pero dili siya maka-adto. So, then why did David did not drink it? Nganong si David, wala man po niya imna. Because once the water arrived, sa panahon nga nakita ni David ang tulo, ma-imagine ako, while study ko, ma-imagine ako ang tulo nga grabe ng singot, dugo pa imo, siguro ang uban nagka-gidlay na, kapiang-piang na kay, ma-imagine nako mga warriors sa Palestinhon, brutal.
So siguro dinuslakay ito niya pag-abot nila, waagay tapsing ang jar. Way buhin ang water para lang makainom ang ilahang hari. Pag-abot ato, imagine si David dili mo inom. Why? Because once the water arrived, David realized the cost. Na-realize ni David, what? Ako mo inumani, pagkakita niya siguro sa iyahang mga sundalo nagkadugo. Nya halos ang duha di na siguro, o silang tulong, gamay na lang ilahang ginhawa just to arrive sa kung asa ang lokasyon ni David. David realized the cost, ang bili ato nga tubig, ang sakripisyo nga gihimo, gibuhat atong tulo ka mga sundalo. So when the water arrived, wala siya nakakita sa tubig. He was thinking about his men. Iyang dili ang tubig, ang una niyang nakita. Nakita niya ang tulo niya ka mga sundalo. When he saw the water, he no longer saw the water. Ang iyahang nakita, danger. Ang iyahang nakita, ang loyalty sa iyahang mga sundalo. Ang iyahang nakita, ang courage, ang pagkamatinud-anon, pagkaisog sa iyahang mga sundalo. Ang sakripisyo, ang kinabuhi nga girisgo sa iyahang mga sundalo. Ang iyang nakita, ang singot og dugo sa iyahang mga sundalo. David recognized the true worth of the sacrifice behind the water. The priceless water. Iya tong nakitaan. Dili ang tubig. Tungod kay nakita niya ang tubig, mahalon, bililhon, dili ikatandi sa kinabuhi sa tulo niya kasundalo nga andam nga mamatay para lang mahatag, mapainom si David sa iyahang pangandoy. Mga igsoon, the fallen humanity often does the opposite. Sa panahon nga si David nga niinom aning nangandoy nga makainom sa tubig og ang mga sundalo girisgo ilahang kinabuhi ngadto sa pagkuha aning tubig. The fallen humanity in the Garden of Eden does the opposite. Sa panahon nga nakasala si Adan ug si Eva, nahulog sila sa pagpakasala. Opposite ang nahitabo. Why? We consume what others sacrifice. Na makarelate na. Kung baga pa sa tong pinulungan, dawat limpyo. That's the fallen condition of the humanities. Take love. Gusto ta receive. Pero di ta gustong muhatag sa gugma. We take grace for granted. We take love for granted. Bisan pag experience na to, mahigugma ta. But why is it that others dili makahatag pod balos sa ilahang gugma? We take grace for granted. Ang grasya sa Ginoo atong murag sa walang bahala. Watay pakialam sa grasya sa Ginoo. Watay pakialam sa gugma sa mga katawhan nga atong nga nahigugma nato. We value comfort over people. Mas pilion nato ang comfort kesa sa sakripisyo. Convenience over sacrifice. We value gifts more than the blesser, more than the giver. Ma-experience nako na, maigsoon literally, nga muhatag ka og gasa, ang unahong abli ang gasa, kesa sa pagingon, salamat ha sa imuhang gihatag. Relate ta? No? Nga pagdawat na to og give, aprita dayon, and we forget the giver. Nga, oy, thank you di ay.
Why? Ma-excited ta sa gift nga tuang nadawat. Excitement. And that's the condition of a fallen world. Muna'y kondisyon sa panahon nga nakasala si Adam o si Eva. Pero si David's response reveals the truth. Unsay truth nga padayag ni David, he exposes our fallen condition. We often fail to recognize kung unsay value bili sa usa ka sacrificial love. But for David, iyang givalue ang sakripisyo sa iyahang tulo ka tao. So, true worship recognizes the precious value of sacrificial devotions. Why? David responds maigsoon, nagatudlo nato that true devotion recognizes sacrifice. Ang tinuod nga debosyon diha sa Ginoo, mutan-aw sa bili sa sakripisyo sa usa ka tawo, sa usa nga naghatag og gasa dinhi kanato. Real devotion maigsoon, understand and value. Muhatag siya value sa bili kung unsay iyahang gibayaran. The others have paid, just like Jesus Christ. Muhatag og value kung unsay gibuhat ni Jesucristo sa tuang kinabuhi. So true worship values what God values. Maunay tinuod nga mga pagdahig mga igsoon. Nga sa panahon nga mudahig ta diha, wa tay pakialam kung magunsa ka diha sa imuhang lingkuranan. Why? Tungod kay naghuna-huna ka, there is someone nga angayan nga mo receive sa imuhang mga pagdahig. When someone invited you to the church, dili ka maghinayang nga muadto. Why? Because you valued the cross. Nganong mo response ka sa invitation, tungod kay givalue nimo ang gugma ni Jesus sa imuhang kinabuhi. David received, nakadawat siya sa usa ka bililhon nga gasa nga gikan sa iyahang tulo ka mga sundalo. But Jesus, remember, became the gift for our life. Costly gift si Jesus. Si David, nag-receive lang siya sa gasa, costly gift gikan sa iyahang tulo ka sundalo. Pero si Jesus, He is the costly gift nga tuang nadawat. David honored the sacrifice of his men, but Jesus became the sacrifice for us. Kita nimo, kung unsa ang gugma ni Jesus, si David, nidawat lang siya sa sakripisyo sa itulo niya kasundalo. But si Jesus, maoy, nahimong sakripisyo para sa tuang kaluwasan. Maglangan-langan ka sa pag-alaga diha sa Ginoo. Remember, true worship will recognize sa value sa sakripisyo ni Jesus sa imuhang kinabuhi. David would not drink sa katusyang nga tubig nga nagarepresenta sa kinabuhi sa iyahang mga katawan. But remember, Jesus gave His life aron makaangkon ta og eternal water of life, which is Jesus. Amen? So dako gyud kaayo ang gugma sa Ginoo. Christ does not merely receive the sacrifice. Christ becomes the sacrifice. Amen? Dili lang si David. Dili siya ang sakripisyo. Pero Christ becomes the sacrifice. Unya, di pa nato tinudon sa pag-alagad sa Ginoo. We are ungrateful, mga igsoon. Amen? So, Jesus is the greater King nga naghatag sa iyahang kinabuhi dinhi kanato. And because He gave Himself for us, tungod kay iya manggihatag ang iyang kinabuhi dinhi kanato, our response is true worship
gratitude, and wholehearted devotion to Him. Dili tunga, kundili wholehearted. Dili half-hearted. So mga igsoon, I challenge you, give your life to Jesus. Wholeheartedly. Amen? When someone invites you to attend to the church, then give your time. Kay ang luyuan na ngano, gipakamatyan ni Jesus ang iyahang iglesia. Gipakamatyan ni Jesus ang imuhang kinabuhi. Nakadawat ka og bililhon nga gasa. Imagine the three men, ilahang girisgo, ilahang kinabuhi, ilahang time, ilahang dugo, ilahang lawas. But here comes Jesus, iyahang gisakripisyo ang iyahang kinabuhi. Gilutos, unsa pa man, gibunalan, gipainom sa dili ang iyahang imnon. That's the greatest love of Jesus. So true devotion does not take sacrifice for granted. Kung makita nimo ang cross, makita nimo ang gugma ni Jesus, ang sakripisyo nga iyahang gibuhat, do not take it for granted. Amen? So, malipay ta, maigsoon, if someone will invite you to prayer meeting, if someone will invite you to attend our midweek, our devotional, our win group, everything, it's a response to His love. Imong gi-honor ang sakripisyo ni Jesus didto sa cross. Amen? Ang mga tinubos ni Jesus, dili magduha-duha sa pagresponde, sa pagtubag, sa invitasyon nga iyahang gipadayag kanato. Kung nahigugma ka ni Jesus, do not forget, Sunday is for Jesus. Amen? Hallelujah! So, last nga verse nagaingon, and said, David nagingon, far be it from me, Lord, that I should do this. Ako ba ning imnon? Shall I drink the blood of this man who went at the rest of their lives? Therefore, he would not drink it. These things the three mighty men did. So, unsay nahitabo? Pagkadawat ni David sa tubig, David pours the water out before the Lord. Iyahang giyabo ang tubig nga simbolo unta sa dugo sa iyahang mga sundalo. Unsay buti pasabot, dili niya kayang imnon nga kining tubig ang bili ani dugo sa iyahang mga sundalo. Nganong iyahang giyabo as a symbol of worship to the Lord. Nagpasalamat siya nga dunay mga sundalo nga loyal diha kaniya. So David is speaking figuratively, the water figurative. Nga ang kaning nga tubig was not literally blood. Kundili, it was so costly that David, yang nakita as representing their very lives. Ilahang kinabuhi, mo'y katumbas ato nga tubig. So, gibati ni David mga igsoon, nga true sacrifice sa iyahang tulo ka mga sundalo, dili niya kayang imnon. The sacrifice was too precious para iyahang i-enjoy ang tubig. For his personal enjoyment, dili niya maatim, dili niya kaya. Nga imnon nimo ni siya, nga kinabuhi sa akong mga sundalo, ang luyo ani, so di niya kaya nga mag-enjoy siya while his soldier rest their lives. So, therefore, ang sa iyang gibuhat, iyang gi-offer diha sa Ginoo ang tubig. Ang tubig nga unta, it will satisfy sa iyahang kauhaw, but nahimong offering as worship to God. Gihimo niya to,
giyabo niya para magpadayag nga kini siya nga butang o kani siya nga tubig, simbolo sa iyahang pagdaig diha sa Ginoo, pag-honor sa iyahang tulo ka mga sundalo. Si David iyahang nasabtan nga kini siya nga tubig precious and belongs only to the Lord. Ang iyahang response, my son, is not consumption. His response is worship. Sa panahon nga nadawat niya ang gasa, the priceless water, ang nakita niya nga insakto nga response, dili to enjoy in drinking the water, kundili the best response is to offer it to the Lord as worship to His Creator. Amen? So David turned a costly gift into worship. But I imagine Christ restores worship by giving Himself para nato ug aron mabalik ta diha sa naatay kagawasan sa pagdaig diha sa Ginoo. He restores everything. David saw water differently. Tuod kay nakita niya ang sakripisyo ana luyo anang tubig. Pero Christ redeem our hearts aron do natay value, aron makita nato, makaangkon ta og access sa pagdaig diha sa Ginoo. Christ redeem our hearts so that we can properly value God. We can properly value the grace that Jesus gave to us. Aron matagaan natog value ang mga katawhan sa Ginoo, matagaan natog value bili ang pagpalansang ni Kristo. That's why God restores everything at the cross. Amen? He redeemed it. Why pagduha-duha? Tungod sa katuyuan nga ma-restore ang atong pagdaig diha sa Ginoo. Ma-restore ang grasya sa Ginoo. Ug makita nato ang iyang himaya dinhi sa kalibutan. Makita nato ang iyahang gugma. Makita nato kung unsa ta gipangga sa Ginoo. Amen? Pangutana mga igsoon, what we value most will eventually become what we worship. This is the most precious nga kung ginagunitan kani siya nga quotations. What we value most will eventually become what we worship. Why? Because sa panahon, sa story ni David, David received the water but refuses to drink it. Why? Because he recognized the cost. Iyang nakita ang bili. David, iyahang giyabo ang tubig before the Lord. But remember, Jesus poured out His blood for the forgiveness of our sins. Because Jesus has given His life, our worship is restored. Doon na natay access sa pagdaig, sa pagsimba diha sa Ginoo. Dili nato ikamatay kung muarita sa simbahan. Dili nato ikasakit kung muarita og simbahan because Jesus restored everything. He redeemed everything. So our relationship with God is restored. Tanan doon na natay access diha sa gugma, sa presensya, sa pagdaig diha sa Ginoo. Our values are restored. Our devotion finds its proper object. Kita na nato nga to ang devotion doon na klaro na kaayo nganong kinahanglan tang matinud-anon diha sa pagdaig sa Ginoo. Doon na nay insaktong tumong. Doon na nay insaktong goal kung kinsa ang atuang angayang daygon. And that is Jesus who gives His life for the forgiveness of our sin. Doon na natay klaro nga padulngan. Doon na tay klarong paadtuan. Kahibaw ta nga kung sa panahon nga magmatinud-anon ta diha sa Ginoo, God is waiting to His mansion.
Mao ba na imuhang pangandoy mga igsoon? Nga imong mahimamat si Jesus sa imuhang kinabuhi? So kung na-recognize nato ang Ginoo, when we truly recognize God's worth, o ang bilis sa iyahang sakripisyo, worship and true devotions becomes our natural response. Amen? Natural na nato nga respond tubag sa iyahang invitasyon. Because He restores everything. Ma-recognize nimo ang pagkaputli sa Ginoo. Ma-recognize nimo kung unsa siya kabililhon. Makita nimo ang iyahang sakripisyo ug wala tay rason nga mutalikod. Dili mo hatag og bili sa tanan niyang gibuhat sa tuang kinabuhi. It's a natural response. Why? True devotion honors the sacrifice. Muna'y tinuod nga debosyon, mga igsoon, muhatag og bili. Ang uban manggong katawhan, many people, ila lang nakita, nalipay nga napasaylo ang sala, nalipay nga dunay kaluwasan, nalipay tungod kay duna na tay grasya nga nadawat, nalipay kay duna tay kinabuhing dayon eternal life. But true devotion sees the sacrifice behind those gifts. Gasa na sa Ginoo mga igsoon, forgiveness, salvation, eternal life, grace, those are gifts. Even Jesus Himself, mo na'y grasya, gasa nga ato ang nadawat. Pero kung makita nimo nga luyuan ng gasa, nga nadawat nimo is the cross, the suffering, the blood, the love of Christ. And you don't have reason not to come to church. You don't have reason nga dili nimo daygon ang Ginoo. You have all the reason to worship Jesus. You have all the reason to give Jesus the ultimate worship. You have all the reason to become faithful in serving the Lord. Why? Because in that gifts nga to ang nadawat mga igsoon, it's the love, it's the blood, it's the sacrifice of Christ in the cross. Wala tay angay ikapasigarbong mga igsoon because we believe where there is Jesus who sacrificed everything. Amen? So true devotion reveals what we value most. Ang kanang tinuod nga devotion, iya lang nang ginapadayag kung unsay prioridad nato, kung kinsa ato ang gitagaag bili. Amen? Hallelujah. So when was the last time your devotion, my devotion to Jesus actually cost me something? When was the last time? Nga kanang devotion na to, it costs us something. If my devotion or if your devotion, kanang imuhang devotion diha kang Kristo will cause you comfort, convenience, popularity, imo pa bang i-follow si Jesus? Imo pa ba siyang sundon? Kung ang taliwaan ng debosyon, ang iyahang bili, ang cost, ana is your comfort, convenience, or popularity, or your family. Angayan pa ba nimo siyang simbahon? Angayan pa ba kang muari sa church? Angayan pa ba kang matinud-anon kung ang cost ana, ang bili ana is your family, your career, your comfort, your convenience. Again, our invitation to come to the church, our invitation to attend to every activities in the church, our invitation as a leader is attend
test of our devotion to Christ. Amen? Tanan mo igsoon, test ra na siya of our devotion to Christ. Kung ang comfort ba nimo, convenience, or popularity, cost and test na siya sa tuang kinabuhi, mga igsoon. So I encourage you this morning, be faithful. Amen? Be faithful. I hope and I pray nagalong ko mga igsoon, just like David, that someone would come here to pray, to attend. Amen? To come to church. Kay dili man na siya ikamatay na to, mga igsoon, just like the 3 men. Sila, they rest their lives. Coming to church, it will not rest your lives. Unsaray masagasaan ana our comfort and convenience and our priorities. Hallelujah. So now, unsa may buhaton nato, unsa may angay natong buhaton mga igsoon, let us value Christ above all else. This is our action plan. Value Christ above all else. Prioritize Christ above all else. Because when Christ becomes our treasure, obedience becomes more important than comfort. Amen? Ang pagkamasinundanon nato, maigsoon, labaw pa na siya sa kung unsa atong gibati nga mahimot ang komportable sa pag-alagad diha sa Ginoo. I know today, sa tong panahon, maigsoon, everything is comfortable. Bisan pag-ari sa church, komportable man gihapon, aircon bitaw ta. Ay nakakita ako sa kanang sa Facebook nga nagdaig sila, ilahang simbahan buslot. Kakita mo ana, unya nagkalapok-lapok na sila kay grabing dinayigay nila sa Ginoo. Unya lapok kayo, ang ulan mo mura na siya kanang na sila ilawom sa kasagingan. Uncomfortable. But for us right now, we are comfortable. Amen? Pila ka aircon ang naa diri na to, mga igsoon, komportable kaayo ta. So I invite you, value Christ above all else. Amen? Value Christ above all else. Why? For where your treasure is, there your heart will be also. Kung asa imuhang kasing-kasing, kung givalyo nimo si Jesus imuhang kinabuhi, kung nakita nimo ang pagkabililhon sa iyahang sakripisyo, ang paghatag niya sa iyahang kinabuhi, dili problema ang pag-alagad diha sa Ginoo. Amen? Because those who treasure Christ do not abandon Him when following Him become costly. It will not lead you to abandon Christ. Kay kung unsay ato ang gitreasure, eventually will shapes our character, will shapes our decision, it will shape our priorities. For where your treasure is, there your heart. Hallelujah. So kung mahimo natong greatest treasure si Christ sa tong kinabuhi, mga igsoon, our natural response is to be devoted to Him. Our natural response is to worship Jesus. So remember, when priceless devotion meets worship, true worth revealed. Hallelujah. Hallelujah. So now, mga igsoon, my challenge to you, value Christ above all else. Akong ginahangyo ang tanan sa pagbarog. Maybe nini nga kabuntagon, mga igsoon, gibati nimo ang kaluya, gibati nimo nga kinahanglan nimong ma-renew ang imuhang pag-alaga diha sa Ginoo. Gibati nimo nga kinahanglan nimong ma-realign ang imuhang commitment diha kang Kristo, or siguro ang imuhang kinabuhi wa nay klaro sa pag-alaga diha sa Ginoo.
kung nagkinahanglan ka nini nga kabuntagon mga igsoon to realign again your commitment to Christ or to realign to value Christ above all else. Atong awiton ang katong first worship. Let us give the reverence, the worship to our living God. Hallelujah. Let us commit ourselves to the Lord. Remember, when Christ becomes our treasure, obedience becomes more important than comfort. Hallelujah. Oh, hallelujah. Let us raise our hands, timaan sa pag-surrender sa tong kinabuhi diha sa Ginoo. And let us recommit ourselves to Jesus. Let us acknowledge His devotion to us. Hallelujah. Oh, blessed be your name, Jesus. Hallelujah. Blessed be your name, Jesus. Focus now into worship. Focus in worshiping Jesus. Kung aduna kay pangayuan o kapasailuan sugod sa imong kaluyahon diha sa Ginoo, then ask forgiveness because Jesus is willing to forgive you. Ang Ginoo dili gyud siya muhikaw sa iyahang gugma diha kanimo. He's always willing. He's waiting for you. Hallelujah. Blessed be your name, Jesus. Hallelujah. Open your mouth and let us worship Jesus. Let us give the ultimate worship to our God. Feel the presence of the Lord and recommit your lives to Jesus. Hallelujah. Glory to the living God. Show me your glory. Yes, Lord God. So I have songs of thanks that even angels sing. Yes, it's worthy. Yes, Lord, you are worthy, Yes, O it's God. worthy. There is no one, only Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? Open your mouth and give the worship, the best worship to Jesus. Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy?
Jesus. Kung doon naman kay angayang pangayuan o kapasayluan, this is now the time to ask forgiveness. If you want healing, this is now the time to come to Jesus. If you want forgiveness, this is now the time to come to Jesus. There is no one worthy to receive the glory. If you acknowledge that Jesus is your Savior, if you acknowledge that He is the ultimate one to receive the glory, you are not worthy to receive it. Only Jesus. Hallelujah. Oh, blessed be your name, Jesus. Great is your name, oh God. Great is your name, Jesus. Salamat, Ginoo. Hallelujah. 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 If you want to recommit sa imuhang pag-alaga diha sa Ginoo, I encourage you, recommit your commitment to Jesus. Maigsoon, dili ni panahon karon nga magluya-luya ta sa tong pag-alaga diha kaniya. We don't have reason. Kay tanan gihatag na sa Ginoo, even His life. You don't have reason not to worship Jesus. You don't have reason not to come to church. You don't have reason not to give your true devotion to Jesus. He gave everything. He gave even His life. Hallelujah. Hallelujah. Nini nga kabuntagon, Ginoo. Imong nakita, Amahan, among mga pakigsaad diha kanimo, O Diyos. Lord God, we will declare, Lord, we will not worship you that cost us nothing. We will serve and worship you, Lord God, with all our hearts. Ako mga pag-ampo, Ginoo, nga kini nga mga katawhan nimo nga naa karon, Amahan, silyuhi, Ginoo, ilang pakigsaad diha kanimo, O Dios. Silyuhi, Ginoo, ilang commitment diha kanimo. Amahan, ako mga pag-ampo, Ginoo, nga walay bisan usa kanamo, Ginoo, ma-left behind sa imuhang pagbalik, O Dios. All of us, Lord God, amo ka, Ginoong sugataon diha sa kalangitan sa imuhang pagbalik. Because we believe, Lord God, that only you are worthy. No one is worthy, O God. Salamat, Lord God, nga tudluan nimo matag usa kanamo nini kabuntagon, O Dios, the true devotion, the true worship, Lord God. Salamat, Ginoo, nga imong hikapon ang among makasing-kasing, Lord God, nga dili namo i-take for granted, Ginoo, imong grasya. Nga dili namo, Ginoo, i-take for granted, baliwalaon, Ginoo, ang gugma nga imong gihatag kanamo, Lord God. Salamat, O Diyos, nga ang kini nga mga tiil, Ginoo, mangita gayod og simbahan, kini nga mga tiil, Ginoo, dili magkaluya, Ginoo, sa pagbantala sa imuhang mga pulong. Salamat, Ginoo, nga kini nga mga kinabuhi, andam, Ginoo, nga musimba ug mudaig diha kanimo, Dios. Kini nga mga kinabuhi, Ginoo, andam nga muhatag sa ilahang sakripisyo sa pag-alaga diha kanimo, Dios. Kini nga mga kinabuhi, Ginoo, andam nga muhatag sa ilang matinud-anon nga pagdaig diha kanimo. Kini nga mga kinabuhi, O Dios, o kini nga iglesia mapuno, Ginoo, mga worshiper nimo, Lord God. Mapuno, Ginoo, sa mga patayigon diha kanimo, O Dios. Mapuno kini, Ginoo, sa mga matinud-anon nga imong mga alagad. Mapuno kini, Ginoo, mga kasing-kasing nga mangita sa imuhang presensya, Lord God. Kini nga simbahan, Ginoo, mapuno, Ginoo, sa imong himaya. Mapuno kini, Ginoo, sa imuhang grasya. Mapuno kini sa imuhang gugma. Mapuno kini, Ginoo,
Matinaigon diha kanimo Ginoo. Matinaigon diha kanimo. Matinaigon diha kanimo Dios. Hallelujah. Salamat sa mga baba Ginoo nga matinaigon. Salamat sa mga kasing-kasing nga butawat masinundanon diha kanimo Dios. Hallelujah. Salamat Ginoo. Thank you Lord God. Thank you Jesus. Salamat Lord God. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you for the restoration Ginoo nga imong gihatag kanamo Dios. Kung ang mga katawhan ni David naghatag og sakripisyo Ginoo, we today Lord God, we will give our sacrifice to you Lord God. Salamat Ginoo sa imuhang pulong. Salamat sa imuhang grasya. Silyuhi Ginoo among mga pakigsaad diha kanimo. Thank you Lord God, and we give back all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen.